ang ganda ng ating weather. Kaya lumabas si Haring Araw. Gusto ko sana mag-pictorial ng autumn kasama sila Ruby. Kaya lang, I'm going to work at I don't know tong araw na to, whole day ba to o mamaya For sure, umaga yun sila lalabas. Gusto ko sana mag aura-aura din. Hindi man tayo maka-aura kay kakayod man ako. Punta ko ng work. Tapos si Pars meron ding work mamaya. And then, si Mixo natin. Doon lang muna siya kay lola niya. Short time. Dahil kahapon, hindi ako nakapaglinis dyan sa building namin. Yung hallway. Naglinis ako kanina. Maaga ako gumising para malinis ko yung hallway kay masyado ng madaming dahon-dahon yung floor dahil nga dito sa ano namin mga puno na nagkakalbuhan na. And today, let's go to work. Ay, may replyan pa pala ako bago ako mag-drive. Nabisi ang Maringkwini nyo. Ngayon pa lang ako nakapag-vlog kay grabe. Doon ako galing sa work. Ay, uduta, Mixo, uduta. Okay, wala ako time. Minito ni Mumile. Dito kasi kami sa hospital mga Mars, dito sa Carhula, kay magpa-inject kami ng influence. Anong oras na ba? 4. Yan dapat si Bienan lang. Di ba pala ako naka-inject ngayong autumn na to, so pasali na lang ako. Uy, kay libre lang naman to. Tapos walk-in lang ba? Hindi mo na kailangan magpa-schedule ng oras. Lamig. Pasok na tayo kay lakas ng hangin. Diyos ko. Rest day pala ni Maringkwini ngayon. Kay bawal mag-sauna, bawal mag-alsa-alsa. Napaisip pa naman ako kanina na mga bandang alas 8 kay mag-gym ako ulit ng nurse. Sabi ng nurse, walang sauna today at walang activity. Ipahinga ko daw yung dito ko ba, yung in-inject sa akin. At medyo naramdaman ko na ngayon, medyo ano siya, mut-mut, ano ba yan sa Tagalog. Okay, Mixo, mene. Yo. We're going home. Uy, asa na yung aming Mixo. May baon to siya Sunduin ko na. Dito kasi siya nagstay kanina. Hej tapois jos ett tarve na tayo. Talvin! Minä vaan pidän käsissä. Oh my god. Meillä on nyt paljon tavaraa. Dami namin. Sitten tää vielä. Joo, laita sinne. En ota. Okay. Noin. Bye, Aiti. Bye. Bye, bye. See you later. No, bye, bye, Aiti. Okay, alis na kami. Oops. Okay. Ole hyvä, Aiti. Noin. Okay, give it to me. Baka mahulog tayo nito. Ang dami ko pang naisip kanina na gusto kong gawin. Tapos sinabi ng nurse after niya ma-inject, okay, no activity today. You need to rest your shoulder. Yun pala. Okay? Pagka pasok ko sa sasakyan kanina talaga mga Mars, ramdam na ramdam ko yung in-inject ba na masakit nga siya. Sabi ng nurse, pagka-uwi dun sa bahay, uminom ka ng Panadol. Okay, baka daw mag-fever. Yung in-inject sa amin kay for influence. Para hindi kami basta-basta magkasakit ng fever. Lalo na ngayon dito sa Finland na tinglamig na po ba. Hey, why you play with my wallet? Ay, sakit nga siya. Actually mga Mars, sa 9 years ko dito, this is my first time na nagpa-inject para sa influence. Masakit siya.
Dito pag igalaw ko yung aking arms. Itong maliit na bata. Super hyper na. Wash your hands. Tay, galing tayo dun sa ospital. At least, naka-inject na ako kay last week and this Saturday lang pala yung free na pupunta ka lang doon para magpa-inject. Meron din yung para sa corona eh. Hindi naman uso ngayon ang corona. Yan kunting up-up nga lang siya, masakit. Natawanan nga kami ni Binan eh. Kung hindi dahil sa UIT, hindi ako makakuha ng inject. Kaya hindi ko man din alam. Si Pars, lagi siyang nagpapa-inject nito kay pag winter time nga, uso yung mga flu-flu. Okay, malamig. So, every autumn, merong free na magpa-inject ka. Eh, si Pars, lagi man yan siyang nakakakuha dun sa work nila. May free din sa sarili nilang doktor ba. Eh, ako, sa 9 years dito, first time ko magpa-inject. Para dyan sa influence na yan. Sino man yung nag-message? I think si Pars. Ay, sus, ngayon pa nag-message si Pars na wala na kaming gatas. Mamaya na lang. Pag umepekto na yung gamot. Bakit kayo bawal mag-sauna? Sabi kasi ng nurse, bawal daw mag-sauna. Anong connection nun sa inject ko? Eh, masakit lang naman siya. Masarap tong niluto ni Pars. Hindi, mag-rest day na lang tayo. Hindi pala tayo pwede maggalaw-galaw. Kaya baka mamaga lalo tong balikat ko. Ang dami ko palang nakuha dun sa isang room na nilinisan ko mga Mars and Pars ba. Ayan. Inuwi ko, kay sayang. Isang kwarto lang to mga Mars. Ayan dami. Kay, I think, foreigner yung naka-check-in dun kanina. Dahil yung nakita ko na alam mo yung parang sticker na nilalagay sa mga maleta natin pag naka-check-in yung ating bagahe mga Mars and Pars. From different country. So, hindi finish yung naka-check-in doon. So, ang naiwan niya, grabe. May high protein na pudding, tapos merong rye yusto cheese, and then itong cacao studka. Ayan, studka. Anong country ba to? Asan na yung cellphone ko? Isi-search ko. Ito yung kape. Ay, ito yung cacao niya. Studka. Baon niya yata yan. Tapos meron pang parang yogurt din. Hindi ko to siya gusto, pero si Pars gusto niya to. At merong yogurt na drink. And ito, orange. Yan, ang dami nito. Meron pa yung tinapay doon. Kaya lang, tinapon ko na yung tinapay dahil nabuksan na siya ba. Pag nabuksan na, hindi ko kinukuha mga Mars and Pars. Yung mga nakasealed pa lang. Ito kasi, hindi pa talaga siya nabuksan. Ayan, close na close. Pag mga ganito, kinukuha ko pa talaga. And inuuwi ko kay, wala man din kakain nito dun sa hotel. Usually, pag mga nakakuha kami ng mga ganito, yung food, inuuwi namin. Minsan naman, nilalagay namin dun sa lamesa kung saan kami kumakain. Kaya lang, today kasi, Sabado, walang masyadong workers. And ito, masisira lang din to pag ilagay ko lang to sa lamesa. Monday. Bukas kasi, 3 lang yung magjo-duty doon. So, sayang lang to. Hindi rin to nila kakainin. Kasi meron yung one time na nag-iwan ako ng mga ganito din. Hindi ko inuwi.
Nasayang lang talaga siya mga Mars and Pars kay walang kumain. Hindi. After that, inuwi ko na lang. Mixo! Do you want mandarini? Come here. Ito, hindi siya orange sa amin, kundi mandarin. Mandarin ba sa atin mga Mars, no? Kasi yung orange, yun talaga yung malalaki. Meron kami dyan. Ito, oh. Do you want? It's really small. This is mandarin. Mom. No. Gusto din kasi ito ni Mixo eh. Kain ka ng prutas, kay puro ka na lang sweet. Tapos nagsawa siya sa rice doon sa daycare. Kailan ba yun, right? 2 days ago. Tapos meron kaming rice dito sa bahay. Sabi niya, Mama, rice again. Kumain siya ng rice doon sa daycare. Plato, oh. You eat first this and just tell me if you want more. Is there seeds in here? Hey, do you want cacao Later. later? Stud ka. Ano? Ano man to, eh? Lingwahe or sa ang country ba to? Stud ka. Search ko nga. Tingnan natin kung anong country yan. Stud ka. Where is my phone? Pero ito ilagay muna natin kay baka masira. Stud ka. Dito lang tayo sa bahay ngayon. Hindi tayo makalabas. Bawal. Ako, hindi pa naman ako sanay na walang gagawin. Kaya nga naisipan ko na mag-gym. Let's try. Paano ko man to siya malalaman? Kung Google. Search ko na lang. Stud ka. Saan country to? May different flavor din para to, oh. Language. Nakakagulantang na tayo. Naguguluhan ako. Ay, Polish! Polish pala to. So, Polish yung naka-check-in dun. Kanina. Ayan, Polish pala yung naka-check-in. Hey, grabe yung gamit dun kanina. Grass-in. Ilang days kaya yung siya dun nag-check-in kay. Grabe yung alikabok. Natagalan ako sa isang kwarto. At meron ako ditong siomai. Ngayong wala kami dito at may nakitulog sa bahay namin. Gumawa siya ng siomai. Ano ko to? Isend ko sa kanya and say, thank you. May siomai na ako. Sayang di ako nakadala ng sauce nung kay Ate Chris ba. Gumawa siya ng chili. Pero meron pa akong sili dyan eh. Galing kay Mars natin. Ito na lang. Kunti na lang pala itong sili na ito. Ano ba itong laman? Sarap kaya ito. Tuyok. Anuhin ko na lang yan. Kainin ko lang ha. Kunti na lang din naman yan eh. Sarap kasi niyan. Asan kaya maka-order niyan, Mars? Mars. Nagkakilala ako na uuwi ng Pinas. Magpapabili ako nito. Masarap siya at gusto yan ni Mars. Naubos siya ito ni Rosalie. Kay, grabe to si Rosalie ang lakas sa chili. Hindi, Rosalie ha? Ikaw, Rosalie ha? Sinismis na kita, hindi, Rosalie. Hindi, pero nakikita nyo naman po yan sa vlog ko na hilig ni Rosalie. Lagi niya hinahanap is sili. Naglabas ako dito ng panghumba. Magluluto ako ng humba. Para merong food kami. Then meron naman kaming gulay-gulay dyan.
gulay na lang para may pagkain kami. After siomai, nakatulog ako. Naidlip ako doon sa sofa eh. Nabusog ako sa siomai. Ang sarap mag-tea. Itong biskwitan ni Nico ba, nauubos po talaga itong mga Mars and Pars ito. Nilalagay ko na lang dito, minimix ko. Kasi minsan, paiba-iba yung gusto niya. Kaya sabi ko, ito ko na lang ilagay lahat. Ayan. Nagustuhan niya yung nakuha ko dun kay Mr. Bean na very plain lang. Yung tinatawag namin dito na Christmas cookie. Yung biscuit ni Mixo. Kagandahan lang dito bakit itong mga ganito Mars, mura siya dito sa amin. At hindi siya basta-basta nai-expire. Ito yung nagpataba sa akin dati ba. Na dahil sa sobra kong paborito, nag-bake si Bienan para sa akin lang talaga. Ginawaan niya ako. Ayan. Dinala to ni Mixo kanina doon sa bahay ni Bienan eh. Sinabihan ko si Pars na pag ihatid mo doon sa bahay ni Bienan si Mixo, dalhan mo ng snacks para hindi siya manghingi din kay Bienan ng time to time. Kaya alam namin yung batang yan, kasakit igalaw nitong balikat ko. Namamaga siya mga Mars ba? Masakit nga siya. Kaya pala sabi ng nurse, bawal kang maggalaw-galaw. Yes, masakit pala talaga siya. First time ko kasi magpa-inject na sumakit yung, as in ganitong masakit siya. Kailan ba yung last nagpa-inject ako yung sa COVID? Hindi naman siya masakit talaga na namaga ba? Ito lang okay. Ramdam ko yung bigat ng braso ko. Excited pa naman. Wala kasi sa plano na magpa-inject din ako kanina. Kaya ang plano lang, si Bienan ang magpapa-inject. Nung tinanong ko, pwede ba ako niya? Sabi niya, oo naman, it's for everybody, manggod daw. Sabi ko, sige na lang, Bi. Magpa-inject din ako para iwas flu ba? Hindi tayo basta-basta makakuha ng flu kay na kaliwat kanan ang flu. Tinanong ko pa nga si Bienan kung pwede sa mga maliliit na bata like kay Mixo. Pang ano lang pala yan, pang adult. Pero at least ako ay pa-inject na. And then inom tayo ng vitamin C. Lalo, vitamin C pala. Sabihan ko pala yung si Pars natin. Meron kaming vitamin C dyan. Gasan ko lang pwede. Nanakit man din yung aking likod na higa-higa doon sa sofa. Nakaidlip ako mga 30 minutes. After ko bigyan si Mixo ng pagkain, higa-higa ako doon sa sofa. Nanood ako ng movie. Natapos na lang yung movie, mga Pars. Wala akong alam. Hinayaan ko lang. Okay. Nagkausap din ako kanina sa cellphone. Tapos after ko makausap yun, tumawag kasi ako sa Pinas lang kumusta dahil ang lindol. Diyos ko po, ingat-ingat po kayo mga Mars and Pars. Sa ngayon naman po, wala naman pong nangyari sa family ko. They are all fine. Ang kinatakutan ko lang po kasi sila mama at daddy baka alam niyo naman po yung bahay nila may second floor and pareho ng mga senior citizen, nahihirapan silang bumaba. Hindi yun sila basta-basta makatakbo na pag sinabing may lindol, hindi yun sila makakalabas. Yung first lindol nga, Diyos, nawindang ako sa kapatid ko dahil tumawag. Anong oras na yun dito? Madilim pa. Siguro mga 4:30, nagising ako. Yung antok na antok pa ako. Pagkabasa ko na, naglindol dito. Hoy, bigla ko talagang tinawagan yung kapatid ko. Sila mama. Wala akong ibang naisip kundi sila ba? Sila mama. Kaya ang mga senior citizen sa una lang. Buti na lang kay
nakababa sila at wala naman pong nangyari masama sa aking family. Kaya, ingat po kayo sa ibang mga Mars and Pars natin dyan. Kalma-kalma lang. Nakatry man din ako ng earthquake dati nung nasa Pilipinas pa ako ba. At last year ba yun? O last year, yung umuwi kami ni Pars. First time makaranas ni Pars natin ng lindol. Nasa Jollibee kami nun. Kasama ko si Pars. Kumakain kami ng Jollibee dun sa Mati City kami that time. Kumakain siya ng burger. And then, napansin niya, parang sumasayaw-sayaw daw siya. Sabi ko, lindol. Hindi naman siya yung sobrang lakas na lindol. Di ko lang maalala kung gaano kalakas that time. Pero, hindi naman pinalabas ng mga staff yung customer kay yung sakto lang na gumaganyan ka. Hindi yung nowadays ba na tag 7.6, may 6.9, wala. Hindi naman umabot. Mga nasa 4 lang yata yun na ranasan ni Pars, and that was his first na earthquake na naranasan ni Pars natin. At yung sachet pala na nakuha ko, hindi pala yun siya kakao. Parang ano lang pala yun siya. O yung dessert ba? Nilagyan ko ng tubig, sinunod ko yung instruction. Mga after seconds, na ganito siya para siyang mousse. Gustuhan naman ni Mixo, kaya alam gusto niya daw malamig. Lagay ko muna to sa ref at tama na yung galaw-galaw kay masakit yung balikat natin. Kumain ako. Yung siomay lang, nabusog na din ako. Dito si Mixo natin. So, nagsawa na siya. Itong iPad niya mga Mars and Pars. Do not put to your mouth. It's not in my mouth, it's in my nose. Okay. Nag-color na naman po kasi siya So, yung ating mix. So, ganito lang siya. Pag bored siya maglaro, manood ng kanyang movies dyan sa iPad, mag-color siya, maggupit-gupit, magdikit-dikit, art mga Mars. At dun sa daycare, napansin ng caretaker niya, ito yung hilig niya. Minsan, naririnig ko pag hinahatid ko si Mixo, and then yung iba, kumakain pa ba ng almusal, kay hindi man to nag-aalmusal good. Minsan, trip niya, minsan naman ayaw niya din. May time na pag hinatid ko siya, ang inaalok ng caretaker na tinapay or gatas, kumakain naman siya, pero may time din na ayaw niya. So, pag ayaw niyang mag-breakfast, habang yung iba ay kumakain pa, I'm just gonna take some coral. tinatanong siya if gusto niya mag-color, maggunting-gunting. Yun, yung kahiligan ni Mixo. At marunong na siya magsulat ng mga letter, mga Mars and Pars. Alam niyo po ba? Hindi namin to tinutukan talaga ni Pars natin na magsulat. Kasi nga, ang point ni Pars, doon sa daycare, nagsusulat na yan sila. So, pagdating dito sa bahay, wag na stressin yung bata. Kaya baka daw hindi na papasok sa daycare. So, hinayaan na lang namin siya na siya talaga yung mismo na magkulay-kulay. Kay maboard man good din siya kakapanood ng iPad. Ang ginagawa niya lang naman, ang gusto niya, may naririnig siya. Siguro nabibingihan siya dito ba na kami lang, lalo na pag wala si Pars. Ano man to yan? Pangit man to. Puputol man. So, ang ginagawa niya, naka-on yung iPad at meron siyang ginagawa. Minsan naman, naglalaro, pero yung iPad niya naka-on. Sayang battery. Hindi naman siya nanonood. Gusto niya lang makinig. Tapos, ganito. Busy siya. Ano man nangyari dito sa color pin na to? Napuputol ba? Baka maubos ko na lang to kakatahal. Hindi ko pa ito ma-perfect ang pagkatahal. Naalala ko tuloy, nung nag-aaral pa ako elementary, yung mga pencil ko din, nauubos kakatahal. Kay
Napuputol man. Hindi pa nga tapos. Putol na. O, gaya nito. Dalawa na pala ang putol nito. Ayan, o. Give me the other. That need to sharpen. Yeah. You can give me the others. Okay. So it's also... Yeah. This one, oh. That one is sharp already. Hindi pa siya marunong magtahal-tahal eh. At nung nag-aral ako dito sa Finland, libre yung mga pencil. First day of school, merong pencil, merong tahal. Ito, color pen man to mga Mars and Pars. Yung lapis talaga ang binibigay nila dito, hindi yung ballpen. Bumibili ako ng sarili kong ballpen, pero pag first day of school, meron yang tahal, lapis, eraser, and then yung notebook. Binibigay ng school. Hindi gaya dyan sa atin sa Pilipinas. Pag first day of school, dapat kompleto yung gamit mo. Dito, mag grade 1 ka, first day of school mo, hindi mo kailangan ma-stress ano yung bibilhin na mga gamit para sa mga bata. Kay sila man din yung mag-provide. Yun yung maganda dito. Okay na? Yeah. Need more? No. These are all. Okay. Itong mga pencil niya ba? Madami man to. 24 pieces? Na, ilan na lang tong tira? Ay, ito pala. Kailangan din pala to talhan. Okay. Tahalan ko na lang to. Para magamit niya ba? Hindi ko na lang siguro i-sharp para hindi maputol. Ay, sayang din kung maputol. Dalawang ikot lang pala para perfect ba? Na mag-aaway kami ni Pars nito sa TV. Dumating na siya. So, meaning, I'm done with the TV? Not necessarily. What happened to the remote of the chair? It's this side. You hide it. No, Mikso been sitting there. Oli pakko laittaa niin. Ja mä haluan laittaa. Ei tää oli vaan, kato kun isä pitää toisen puolen, niin isä ei pitää. Minun oli At laittamassa se. nauga na yung nilaman ko kagabi, Mars. Ang bango. Mabango siya. Ang nilagay ko, hindi yung conditioner kay hindi ko man nilagay dun sa dryer room namin. So, naglagay ako ng vinegar. Maganda kasi yung vinegar eh. Dahil hindi mabaho yung nilabhan or yung damit mo pag hindi siya naarawan, nainitan. Yung dry clean lang siya ba na isampay mo. Lalo na sa amin dito pag nagsasampay ako dito lang. Tapos yung sinampay ko dun sa kwarto ni Mikso kagabi at tuwang-tuwa naman ako dito sa ating Mikso. Naglinis na naman siya kanina. Hindi na makalat yung kwarto niya. Yan lang talaga yung kagandahan kay Mikso ba dahil alam niya kung kailan magliligpit ng kalat. Pag pansin niyang makalat na, ay hindi ko na kailangan pagsabihan si Mikso, ay magligpit ka na bata. Wala na, marunong na po talaga siya. Pero nakalimutan ko yung aking tea. Mag-inom man sana ako ng tea. At hindi ko to maintindihan yung aming mga puti. Nag-iiba ang kulay. Itong nabili ko na pillowcase, sobrang puti nito. Kasi nga, di ba, mahilig ako sa puti. At ngayon po mga Mars, yung kulay nag-iba na. Color di gatas na. Bakit po ganun? Di kaya sa washing machine namin, hindi naman kami naglalaban na mix ba? Lagi po talaga yan separate ang mga puti. Si Pars dati, pag naglaba siya, bago pa lang ako dito ba, minimix na yung puti sa di color. Sabi ko, wag ganyan. Kay yung puti, instead na puti, iba na yung kulay. Hindi na siya puti. Tapos, ito yung napansin ko sa mga
puti talaga namin, like yung sa pillowcase. Usually, ang nag-iba ang kulay ay yung mga pillowcases namin. Hindi natanggal yung mansa. Oh. Kahit naglagay na ako ng chlorine. Ano kayang klaseng mansa yan? Yan. Ito, hindi na talaga siya puti. Pero ito naman, puting-puti pa naman to. Ito mga pillowcases lang namin. Hindi man to natanggal tong mancha. Binabad ko pa to sa chlorine kagabi ba, bago ko nilagay dun sa washing machine. Tapos 90 degree na init. Hindi kinaya. Stay pa din yung yung mancha. Maganda sana siguro to kung lagyan ng super white. Yung lalagay natin sa mga puti, mga Mars and Pars. Nakakatakot lang ibiyahe yun papunta dito sa Finland kay mabara tayo dun sa airport. Yung nasa Pinas kami at palabas na kami ng Davao. Nag-check-in kami ba? Doon pa lang sa entrance. Pinabuksan yung maletang isa at meron akong dalang protein powder. Hala, akala nila drugs, mga Mars and Pars, yung protein powder. Pinabaklas sa akin yung maleta, tapos chinek nila kay may nakita daw silang hindi magandang powder dun sa maleta namin. At yun yung protein powder na dala-dala namin. Minsan kasi, nagdadala talaga ako nun sa travel namin yung protein. At that time, ako. Kaya, lesson learned pala. Hindi na siguro magdala-dala sunod nun. Maharang pa tayo nang dahil dyan sa protein powder na yan. Ayan. Dahil work si Pars bukas ulit. Ako na lang siguro ang maglaban ng mga damit namin. Para mabawasan lang ba. Ay kung antayin ko pa siya, kailan ba yung day off niya? Monday yata yung day off niya. Lalong dumami yung aming labahan daw. Ang bango. Bango-bango. Ang laki lang nito. Ang bedsheet namin. Minsan, ang hirap tiklopin pag ikaw nang mag-isa. Kasi kaya si Pars talaga yung pinapatiklop ko dito. Kaya mas easy sa kanya. Pero minsan, kaya ko din naman. Na ako lang. Keri-keri, boom, boom. Mabilis lang. Kala ko, hirap eh. Diba? Yan. Konting ano lang ba, galaw-galaw. Tapos, pahinga ulit hanggang matapos yung trabaho. Nag-ano kami ni Mixo kanina, naglaro-laro. Doon kami sa bed namin. Tuwa naman siya. At least daw meron kaming time sa isa't isa. Tapos sabi siya sa akin, I love you mama. Sweet talaga ng Mixo natin. Pero alam niyo po, si Mixo, hindi niya kayang ipakita yan sa inyo. Like sa ibang tao, hindi po yan siya sweet. Kasi nahihiya po siya. Alam mo yung feeling teenager na? Ayaw niya yung hinhalik-halikan siya, yung lalambing-lambing siya na may kamera. Kahit nasanay naman siya dito sa kamera natin. Pero minsan, nahihiya pa din siya. Pag kinikiss ko, nako, Mars, dun sa daycare, ginaganyan-ganyan, oh. Pag sinusundo ko na, ganyan-ganyan na yung kiss ko. Tumatakbo sa akin, pero pag kinis ko naman, yaks, mama, yaks. Ganyan siya, pero dito sa bahay, wala siyang problema. Pero pag sa labas ng bahay, or di sa daycare, di kaya sa public, pag hinalikan ko siya, ganyan-ganyan, ang ating Mixo. Ulitaw na daw siya, big boy na daw. Natay ko na yung kandila kay mabango naman. Dito lang, oh. Binilhan ako ni Pars nito ba, oh. Long drink. Ayan. Pero, hindi ko naman ininom kay grapefruit at
hindi ako pwede sa grapefruit dahil nga yung aking tiyan. Mga maaasim. Naglilihab. Ewan ko bakit. Ano ba tawag niyan mga Mars? Yung pag kumain ka ng maaasim, yung tiyan mo parang naghahapdi rin ba yung parang gutom ka na busog. Hindi mo maintindihan. Kaya umiiwas ako sa mga asim-asim. Hindi nabasa ni Pars na grapefruit pala yun at hindi ako umiinom or kumakain ng ganyan na inumin. Binilhan niya lang ako. Baka daw gusto ko ng pampatulog. Sabi ko, hindi ko na kailangan ng pampatulog. Kaya grabe na yung pagod ko ngayong araw na to. Dahil nga nagmamadali ako kanina na madala si Binan dun sa ospital para sa inject. So, akala ko hanggang alas 4 lang yung ospital. Hanggang alas 6 pala. So, dun sa work ko kanina, Diyos ko po, hindi ako halos humihinga kay hinahabol ko yung oras. Meron akong 15 rooms na nilinisan. Tapos, kailangan 3:30. Tapos na ako. At 3:30, natapos naman. Kaya alam, grabe yung aking pagod. Yung feeling ko, hindi na ako humihinga kay ihing-ihi na. Pero, pinipilit ko pa din yung uhaw na ako. Pero hindi ko pa din iniinuman ng tubig kay every inom ko, sayang yung minuto. Later na yung inom-inom. Para isahang lagwak lang man ng 1 litrong tubig. Ay, grabe ding litro ng tubig. Ay. Ayan mga Mars, end ko na po yung ating vlog. Pasensyahan nyo po muna. Kay mag-damser man sana ako ngayon eh. Medyo masakit lang yung aking balikat. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin. Sa mga bago pa lang po dito, welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.